ika-isang taon mula po kinidnap ng Marcos administration si Tatay Digong at dinala sa Daheg. Napakabilis po ng panahon. Nasa isipan ko pa po ang mga pangyayari nung araw na yon. Wala na po ako sa Pilipinas nung araw na yon, pero sinusubaybayan ko po sa pamamagitan ng SMNI at ng mga YouTubers ang mga pangyayari nung araw na kinidnap si Tatay Digong. Naalala ko po na meron kaming joint broadcast ni Maharlika at saka ni Ana Malindugoy noong mga araw na yon. At blow by blow account, parating naman natin sa ating mga followers ang mga pangyayari sa Villamor. Sa totoo lang po, in between na nagjo-joint broadcast kami, dinadala sa inyo mga pangyayari sa Villamor Air Base, tinatapos ko po yung petisyon sa Korte Suprema na matagal nang nagawa. December of 2024, gawa na po yun. Kaya lang, December of 2024, gawa na yon. Pero since nabago po ang circumstance ng pangyayari, inaresto na si Tatay Digong dahil hindi na siya makaalis ng Villamor Air Base, kailangan lang baguhin ng kaunti yung petisyon. Naalala ko rin po na busy kami na nag-attempt na papirmahan kay Tatay Digong yung affidavit of non-forum shopping at saka verification, pero hindi nga po nakapasok yung aking mensahero doon sa loob ng Villamor Air Base, bagamat nakipag-ugnayan kami kay Atty. Trixie at iba pang mga kaibigan para makapasok na yung aking messenger. So ang nangyari po nung hindi makapasok ay nagdesisyon kami na ang pipirma na lang sa petition ay si BP Sara. Ang problema naman po, naipit na yung tao ko doon sa Villamor, mag-aantay na dapat si BP Sara doon sa Supreme Court dahil importante na magkaroon ng TRO dahil nga ang aming pangamba ay baka ilipit na si Tatay Digong. Naipit naman po yung aking mensahero, hindi nakarating, so nagsarado na po yung Supreme Court at matapos na magsaradong Supreme Court kasi hindi alas 5 nagsaradong Supreme Court ng araw na yon, parang 5:45 or something like that, o 4:45 or something like that, o 4:15 ata yung last filing, pinalitan po. No? At ang ginawang petitioner, ito nga si Congressman Pulong. Yung petition pong yan ay isa dun sa 4 na nakabinbin ngayon. Kami lang yung petition na merong certiorari na sinasampa mo kapag merong grave abuse of discretion at sinasabi mong wala ng jurisdiction yung opisina na dinidemanda mo, at habeas corpus kasi naaresto na nga po si Tatay Digong. So, kinakailangan questionin yung legal na basehan sa pagkakaaresto. At yung aming petition, malinaw naman po dahil yan ay nagawa na as early as December. Sinasabi nga namin na ang kahit anong kooperasyon, including yung service ng warrant of arrest na inisyu ng ICC, ay walang legal na basihan. Dahil tayo nga po ay hindi na miyembro ng ICC. At yung exception doon sa rule na pwedeng ang ibang hukumang dayuhan ang magkakaroon ng jurisdiction, ay pwede lamang habang tayo ay nanatiling miyembro ng ICC. At hindi na nga po yun ang katotohanan dahil bumitiw na tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Siyempre po, hindi ko talaga akalain na ang gagawin nila ay sapilitang kikidnapin si Tatay Digong, bagamat pinaghahandaan namin yan at kaya ngayon ang dahilan kung bakit minadali namin ang petisyon. Ang hindi lang namin akalain ay yung talagang kakapalan ng mukha ng administrasyon ni Marcos administration na babaliwalain ang provision mismo ng Rome Statute na kinakailangan iharap muna si Tatay Digong sa lokal na hukuman bago ipadala sa Daheg. Kaya nga po ako, isa sa kasalanan ko, ay isa ako doon sa tinanong ni E.S. Medeldea, tingnan mo nga kung merong warrant of arrest. Sa katunayan, wala. Kasi tinignan ko naman, chinek ko sa aking mga estudyante, mga nasa embahada natin sa New York at saka sa Hague, kung meron na nga bang warrant of arrest at wala naman silang nabigay na kumpirmasyon ng warrant of arrest. Tinignan ko sa webpage ng ICC, wala namang warrant of arrest na nakasulat doon. Tinignan ko sa Interpol, wala naman sa red alert notice si Tatay Digong. So nung tinanong ako ni E.S. Medeldea, yung the day before na umuwi nga si Tatay Digong, ang sabi ko, wala naman ako nakita na warrant of arrest. Ang katunayan, sinabi ng aking confidential informant ngayon na talagang inantay muna nila at dinelay nila ang issuance of warrant of arrest hanggang handa na sila na kidnapin si Tatay Digong. Tsaka lang lumabas ang warrant of arrest. Sa katunayan,
Lumabas lang yan siguro halos sabay nang umakyat na ng eroplano si Tatay Digong dahil nung sapilitan na siyang hinahatak nitong si Torre papuntang eroplano, ay wala pa silang napapakitang warrant of arrest. Ngayon na lang natin nalalaman na talagang pinalano nila itong ganitong pamamaraan para nga mapadala si Tatay Digong sa dahig. Buwan nang nakalipas mula nung inarkila nila yung eroplano, nakaparehong eroplano rin na sinakyan ni Marcos Jr. ngayon nung siya nagtungo ng Amerika para dito sa address dyan sa mga Women's Commission na yan, no? Na sa tingin natin ay para sa tubig lamang at para sa pagpapatingin sa doktor. No? Pero yung katotohanan na matagal na nilang na-charter yung eroplano, parang 1 month before pa, talagang pati ang petsa napagkasunduan nila. Siguro hindi lang nila na-expect yung trip ni Tatay Digong sa Hong Kong. Bagamat may mga nagsasabi rin na meron din mga tao sa nakasama si Tatay Digong na nagbibigay impormasyon sa administrasyon, no, dahilan kung bakit naalaman nga nila yung trip na yan sa Hong Kong. Ang katunayan, no, talagang dapat nagkita kami ni Tatay Digong sa Hong Kong. Nagpaalam ako dun sa aking tinutuluyan na hindi po nasa Hong Kong, nasa labas, at pinayagan naman ako. No? Ang hindi ko lang na-expect, nung paalis na ako, nakapack na ako at magpapahatid na ako sa airport, ang sabi nung host ko, nasa ng ibang gamit mo? Sabi ko, bakit? Kinakailangan, dali mo lahat ng gamit mo dahil ang kondisyon ng aming pag-aaruga sa'yo, pag umalis ka, hindi na babalik. No? At doon ako tumawag kay BP Sara at sabi ko, paano ba yan? Hindi na pala ako pababalikin ng aking host kung ako'y aalis. Kaya sabi naman ni BP Sara, since wala ka naman matutuluyan, huwag ka nang tumuloy. No? Kaya hindi ako tumuloy. At sinisipa ko ang sarili ko at sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nga hindi pa ako umalis sa mga pagkakataon na yon dahil ang nangyari naman, kinabukasan, nung lumipad si Tatay Digong at kinidap nga papuntang dahig, ako'y umalis din doon. So dapat talaga, umalis na akong tuluyan at nagdesisyon na makasama na lang si Tatay Digong at hindi ko na inisip yung personal kong mga pangangailangan kung saan ako pupunta. Kasi ang alam ko naman is hanggang Hong Kong ko lang makikita si Tatay Digong. Pagkatapos noon, maghihiwalay din kami dahil hindi naman ako makakauwi ng Pilipinas kasama niya dahil huhulihin na ako. No? Dahil meron na silang tanong kaso. Pero hanggang ngayon, hindi ko maalis sa isip ko na siguro kung sumama ako doon, unang-una, ako talaga ang nag-ayos po ng pagpupulong ni BP Sara at saka ni Tatay Digong dyan sa Hong Kong. Hindi po sila scheduled talagang magkita. Pero sabi ko, kinakailangan mag-usap-usap tayo dahil talagang itong ICC, ito'y totoong problema. Hindi natin po pwede baliwalain. At napapayag ko naman yung dalawa na makikita sila. Bagamat talagang hiwalay ang lakad nila, pareho silang napunta dun sa affair ng Kingdom of God, pero nauna nagsalita si Inday Sara at panghuli naman si Tatay Digong. No? Pero talagang nag-agree sila na magpupulong. Ang problema nga lang, natuloy yung pagpupulong, hindi na ako kasama. Siguro kung kasama ako mga panahon na yun, ang sasabihin ko lang kay Tatay Digong, Sir, huwag ka muna umuwi kasi meron na kaming handang petisyon. Heto, pirmahan mo na yung petisyon, hayaan mo munang ihain natin at magkaroon ng TRO. Dahil sigurado naman ako na ang hukumang Pilipinas, dahil sila ay pinangangalandakan sa daigdig na kaya naman nilang litisin ng kahit anong krimen na nangyari sa ating bansa, ay hindi mag-agree na isang dayuhang hukuman ang maglilitis sa isang Pilipino gaya ni Tatay Digong dahil kapag sila ay pumayag sa jurisdiction ng ICC, inaamin nila na ang mga Pilipinong hukuman ay unable or unwilling. Hindi kaya litisin ang mga gumagawa ng mga pinakakarumal-dumal na krimen sa ating bayan. At kampante ako siguro kung ako'y nakarating sa pagpupulong na yon, pinapirmahan ko na yung petition at pinafile ko ng ahead of time. At ang sasabihin ko lang kay Tatay Digong, mag-antay lang tayo ng 1, 2, 3 araw bago tayo umuwi nang sa ganun magkaroon ng pagkakataon na ma-address ng Korte Suprema kung dapat nga sila mag-issue ng TRO. Ang nangyari nga, dahil hindi ako nakasama sa pagpupulong, hindi ko napapirma sa petition at hindi ko maakalaing talagang kikidnapin. Dahil kampante ko na dahil sa Rome Statute, dapat iharap muna siya sa lokal na hukuman, mayroong pagkakataon talaga na iharap sa hukuman yung issue kung dapat ba siyang padala sa dahig. At kampante ako na walang Pilipinong hukuman ang magsasabi na ibigay yan sa ICC dahil hindi namin kayang litisin ang mga kasong yan.
sampal sa mukha mismo yan ng mga Pilipinong mga West kung ganyang desisyon ang gagawin nila. So marami akong pagsisisi. Yung hindi pagtuloy sa Hong Kong, na ako pang nag-ayos ng pagpulong ng mag-ama, una. Pangalawa nga, siguro, miski hindi ako nakapunta sa Hong Kong, dapat napadala ko na yung petition na yan, napapirma ko na, at dapat siguro pinakausapan ko si Tatay Digong, wag na munang pagpilit umuwi. Kasi ang totoo niyan, nagpupumilit umuwi si Tatay Digong. Now, may mga nagsasabi-sabi ng mga panahon daw yun ay humihingi ng asylum si Tatay Digong, no? Sa China, sa Hong Kong. Well, unang-una po, hindi naman kasapi po ang Hong Kong dun sa tratado ng Vienna Convention on the Rights of Asylum Seekers, no? Refugees and Asylum Seekers. So hindi po nagbibigay ng asylum ang Hong Kong itself. Dahil ang Hong Kong naman po ay autonomous government at hindi rin nagbibigay ng asylum ang China. So paano hihingi si Tatay Digong na asylum sa mga panahon na yon sa China o sa Hong Kong, hindi naman sila magbibigay o hindi nagbibigay talaga ng political asylum. Pangalawa, talagang sabi ni Tatay Digong, hindi ako kukuha ng asylum kahit saan, haharapin ko sila dahil wala naman akong pagkakasala. So yan po talaga yung paninindigan ni Tatay Digong, kaya siya ay sapilitang umuwi. Bagamat halos lahat ng kasama niya nagsasabi, ipagpaliban muna natin na makita natin kung talagang meron bang warrant of arrest ang ICC. Kasi ang pinag-aral sa akin ni E.S. Medaldea ay yung issue nga kung meron ng warrant of arrest sa ICC. Anyway, ang mga pangyayari, nalipad nga si Tatay Digong. Siguro, kukwento ko rin sa iyo ano yung mga personal na participation ko nung araw na yon. No? Sinubukan talaga naming harangin si Tatay Digong dyan sa Dubai. Ang problema, nung kausap namin ng mga kinakaukulan doon sa Dubai, nagre-request sila na magkaroon ng isang kamag-anak na magreklamo na kinidnap si Tatay Digong. No? At talaga namang pangingidnap yun dahil nga hindi nasunod ang provision ng Rome Statute. Sa mga panahon na yon, ang tanging makakapagbigay lang doon ay si BP Sara na nasa ere na. Dahil nauna na pong lumipad papunta ng The Hague si BP Sara. Ako naman po ay lumipad a few hours after Inday Sara. Inday Sara took the 6 o'clock in the morning flight. Ako naman, ang kinuha ko, afternoon flight. Pero galing din po sa Asia. So nauna ng mga 12 hours si BP Sara sa The Hague. At yung mga panahon na yon, may mga kinausap kami sa UAE at ang pangako nga is kung meron kayong affidavit na nagreklamo na kinidnap si Tatay Digong, pwede namin pigilin yung eroplano na yan para mag-imbestiga. Pero naghimasok din yung Secretary of Justice ng UAE at ang sinabi, hindi natin pwedeng harangin yan, lalong-lalo na wala namang reklamo at lalong-lalo na dahil ang humihingi niya na ICC. Well, sa tingin ko po, mali yung opinion ng Secretary of Justice ng UAE ng mga panahon na yon dahil ang UAE hindi rin naman kasapi sa ICC. So wala talaga silang katungkulan na makipagtulungan para sa pagpapaaresto kay Tatay Digong. And the rest is history. Nakarating na nga si Tatay Digong, dumating si Inday Sara, dumating ako, pero nakakulong na si Tatay Digong. Now dahil kayo naman ay nakikinig sa akin dahil binibigyan ko ng malawakan o malalimang diskusyon ang mga legal na basihan o mga legal na issues na nangyayari or kasabay na pangyayari sa ating kasaysayan. Siguro ang pinaka-importanting legal issue na pwedeng mabigyan linaw ngayon ng mga hukuman ano ba talaga epekto ng kidnapping sa jurisdiction ng isang hukuman. Alam niyo, magsisimula ang kauna-unahang kaso kung saan ang isang estado, ang Amerika, ay nanghidnap para makuha ang jurisdiction sa isang tao na nasasakdal sa isang kaso sa hukumang Amerika ay yung kasong Kerr versus Illinois. No? May isang Amerikano na sa isang Latin American country dahil siya ay nasa labas ng Pilipinas, hindi maaresto. Ang ginawa ng hukuman, nagpadala ng federal marshal doon sa Latin America kung nasan yung nasasakdal, kinidnap at dinala sa Amerika. At sa kauna-unang pagkakataon, tinanong ang Korte Suprema ng Amerika, ano bang epekto ng kidnapping sa jurisdiction ng hukuman? No? Dahil ang kidnapping ay illegal, hindi ba dapat maapektuhan ang jurisdiction ng hukuman na naglilitis sa kaso na yan? Ang sabi ng Amerika, ito yung tinatawag ko sa aking mga kurso sa international law, na ma and pa doctrine. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha ang jurisdiction ng taong yan, basta importante mabigyan siya ng patas sa paglilitis. Ngayon, dumating po ang pangalawang pandaigdigang digmaan. At alam naman natin kung anong ginawa ng mga Nazis sa mga Hudyo sa Europe. Yung author ng final solution na patayin ng mga Hudyo, si Eichmann,
for some reason, nakatakas sa Europe pagkatapos ng pandalawang pagdaigdigang digmaan at nakapunta ng Argentina kung saan siya'y nanirahan ng mahabang panahon under an assumed identity. Nung nalaman ng Israel na hindi pa man din estado ng mga panahon na yun, no? Dahil alam niyo naman, nangyari yung krimen, World War II, wala pang Israel. Na nandun si Eichmann sa Argentina, ay nagpadala ng Mossad, at nung nakumpirma na siya si Eichmann, tinurukan ng droga, isinakay sa private plane, at dinala sa Israel kung saan siya sinampahan ng kaso ng war crimes at crimes against humanity. Ang depensa ni Eichmann ay kinakailangan huwag magpatuloy ang hukuman dahil ang jurisdiction sa kanyang pagkatao ay sa pamagitan ng kidnapping. Ang sabi ng Israeli Supreme Court, quoting yung Kerr versus Illinois, maempa. Lalong-lalo na dahil si Eichmann ay akusado sa pinakakarumal-dumal na krimen na ginawa kung saan milyong-milyong mga Hudyo ang pinatay dahil nga siya ang autor ng final solution, talagang mas importante na siya ay mapatawan ng parusa at dahil dyan, binaliwala nila yung epekto ng kidnapping. Bumalik ang issue na yan sa Amerika. This time, meron namang McCain Alvarez. No? Siya isang doktor na kinidnap ng mga Amerikano dahil di umano bilang isang doktor, siya nagbibigay ng medical attention sa mga DEA agents na tinotorture ng mga Mexican authorities. Ang trabaho niya ay magbigay ng medical attention sa mga tinotorture ng DEA agents para nga matorture siya muli kinabukasan. At again, ang issue ng kidnapping ay linabas. Tama ba na magpatuloy ang jurisdiction ng hukuman kung isang akusado ay kinidnap? At citing Kerr versus Illinois at saka Eichmann, ang sinabi ng US Supreme Court po ito, kataas-taasang hukuman sa pangalawang pagkakataon, dahil ang unang pagkakataon ay Kerr versus Illinois, ay walang epekto ang kidnapping, basta ang importante mabigyan ng patas na paglilitis itong si McCain Alvarez. Ngayon, meron namang isang kaso po na nakarating naman sa South Africa Constitutional Court. Ganyan din po ang facts. May isang high official ng apartheid regime sa South Africa nakatakas sa karating bansa, kung di ko nagkakamali, Swaziland, na diskubre na doon nga nandun yung high-ranking officer ng apartheid at kinidnap dinala sa South Africa. Pero yung South African Supreme Court sa kauna-unahang pagkakataon at taliwas sa desisyon ng McCain Alvarez, ng Eichmann at ng Kerr, ang sabi ng Constitutional Court ng Africa, dahil sa estado ng karapatang pantao ngayon na lahat ng tao ay mayroong karapatan to due process at karapatan ng kalayaan at karapatan to be presumed innocent, hindi dapat magpatuloy ang jurisdiction ng hukuman kung mali ang pamamaraan ng pagkuha ng jurisdiction sa pagkatao ng akusado. At ang sabi ng South African Constitutional Court, hindi po pwedeng itama ang pagkakamali sa pamamagitan na naman ng isang pagkakamali. Sa tingin ko, ang talagang tamang decision po ngayon ay itong desisyon ng South Africa Constitutional Court. Ito po yung kasong Ibrahim versus Minister. Dahil talaga naman po na kung tayo ay nagpapatupad ng batas dahil lahat ng mga mamamayan sa daigdig ay dapat sumunod sa batas, lalong-lalo na doon sa mga gumagawa na tinatawag natin mga international crime, gaya ng crimes against humanity and war crimes, kinakailangan yung pamamaraan natin at yung proseso kung saan papatawan ng parusa para magkaroon ng katarungan ay dapat sang-ayon din sa batas at hindi rin lumalabag sa batas. Yan po ang dahilan kung bakit sa mulat pula, naniniwala po ako na dapat itigil ng ICC ang pagdititis kay Tatay Digong dahil mali ang pamamaraan kung paano nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong. Dahil hindi po sumunod sa proseso na nakasaad mismo sa ICC at malinaw naman po na ang pagpapadala sa kanya sa ICC ay hindi dahil nakipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC dahil sa mga panahon na yon, wala pang kahit anong request para makipag-cooperate ang ICC ang nakarating sa Pilipinas kung hindi voluntaryong idiniliber ni Marcos Jr. ang pagkatao ni Tatay Digong sa dahig para siya nga ay mawala sa Pilipinas na buong akala ng mga Marcoses ay magiging dahilan para mabura na ang mga Duterte sa politika, na nagkamali naman sila dahil lalo pa lumakas ngayon ang mga Duterte sa politika, dapat talaga mawalan na ng jurisdiction ang ICC. Ang mabuti po
Dahil nangyari nga po ito kay Tatay Digong at ito ngayon ay isang issue na pagpapasyahan ng husgado ng ICC, ng Appeal Chamber, dahil hindi pa po nare-resolba yung apela ni Tatay Digong sa issue ng jurisdiction at dalawang bagay po yan. Kung may jurisdiction pa ang hukuman dahil nagsimula ang preliminary investigation ng pangalawang taon matapos tayong bumiting sa pagiging miyembro at yung pamamaraan na makuha si Tatay Digong pagkatapos po ma-resolba yung issue na yan, magkakaroon na naman ng pagkakataon na magbigay litaw ang mga international tribunals kung tama pa nga ang nangyari kay Tatay Digong. Kung ibabasura po yan ng ICC Appeals Chamber, wala na po talagang apela sa ICC itself. Pero ang aking paninindigan, hindi naman po pwede na ang isang karapatan ng tao gaya ni Tatay Digong ay nalabag at mawawalan siya ng remedyo. Ang nakikita po pong remedyo talaga dyan, mag-avail ng remedies under international law, pero hindi ka naman po pwede na gumamit ng international law remedy na hindi inuubos ang mga domestic remedies. At ako'y naninindigan pa rin na kapag nagkaroon ng desisyon ng ICC na baliwala ang epekto ng kidnapping sa jurisdiction ng ICC, po pwede yang dalhin muli sa hukumang lokal muna ng Netherlands, dahil ang Netherlands naman talaga ang nagkukulong kay Tatay Digong sa kanyang teritoryo. Sila ang sumundo kay Tatay Digong mula eroplano, sila nagsakay sa isang ambulance sa pag-aari ng Netherlands, dinala sa ospital na pag-aari ng Netherlands at kinulong sa isang kulungan na pinapatakbo ng mga Dutch authorities. No? Dahil ang obligasyon ng Netherlands ay talagang itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong, lalong-lalo na yung karapatan niya to due process. Yung karapatan niya na dapat tama ang proseso ng pagkuha ng kanyang jurisdiction. At kung ang Dutch court ay hindi magpapasya na pinoprotektahan ng karapatan ni Tatay Digong, dyan po papasok ang International Human Rights Remedy at ang International Human Rights Remedy po ay doon sa European Court of Human Rights. Dahil ang Netherlands po ay kasapi doon sa Tratado ng Europa na nagtataguyod ng karapatang pantao, kasama na yung karapatan ni Tatay Digong to due process and the right against arbitrary detention. Sa tingin ko po, dahil kidnapping yan, nalabag po ang karapatan niya to due process at yung kanyang karapatan against arbitrary detention. At kung maghusga ang European Court of Human Rights, napakagandang issue po yan. Alin sa dalawang International Human Rights Tribunal, European Court of Human Rights o ang International Criminal Court ang dapat manaig? Ang tingin ko po, ang human rights, dahil yan po ay inalienable, hindi pwedeng ipagkait sa kahit kaninong tao ang siyang mananaig at magiging susi para mapalaya po si Tatay Digong.